Magandang araw sa iyo. Okay, hawak na natin itong ilang CP mula sa dokumentong Light the Way for Eternity. Ang misyon natin ngayon ay hamain itong konsepto ng tinatawag nilang sacred charge. Ito raw ay parang isang banal na tungkulin o siguro walang hanggang panawagan. Alamin natin kung ano ba talaga ang laman nito at bakit ito itinuturing na mahalaga ayon dito sa material. Simulan na natin. Sige. Oo, kapansin-pansin dito na parang hindi lang ito basta utos o, alam mo yun, tradisyon lang. Ang pinalalabas ay isa itong misyon na buhay. Na hinahamon ang bawat isa, oo, kasama ka, na maging aktibong tagapagtaguyod. Tagapagtaguyod ng pagbabago, lalo na raw sa mga panahon na kailangan ng gabay o siguro pag-asa. Okay. At mukhang malinaw naman yung pundasyon nito, no? Binabanggit dito yung tatlong haligi. Una, yung divine mandate, isang utos daw na galing sa itaas. Mas malalim daw kaysa karaniwan. Pangalawa, historical continuity. Ito yung ideya na ang simbahan bilang institusyon ay may mahabang kasaysayan na. Kasaysayan ng pagiging nasa unahan daw ng pagbabago sa lipunan. Tama, tama. At yung pangatlo na sa tingin ko'y napaka-interesante ay yung transformative power. Kasi hindi lang daw ito tungkol sa personal na paniniwala, di ba? Kundi sa kakayahan nitong magdulot ng tunay nakikitang pagbabago sa buong community. Parang sinasabi na hindi sapat yung maniwala ka lang, kailangan may actual na epekto. Ganon. Eksakto. Oo, yun. At dito na nga siguro pumapasok yung pagiging arkitekto ng pagbabago na nabanggit mo kanina. Sinasabi rito na bawat kilos natin, gaano man kaliit, parang contribution sa isang mas malaking disenyo. Pangmatagalan daw. Kung ganun nga ang pundasyon, paano naman daw ito isinasabuhay sa praktikal na paraan? Meron ba silang binigay? Meron. Dito nagiging mas konkreto yung usapan. Nagbibigay yung teksto ng ilang estratehiya. Una, yung deep intellectual engagement. Hindi lang daw pagbabasa ng kasulatan o kasaysayan, alam mo yon, kundi malaliman pag-aaral tsaka pagninilay. Para raw maging gabay sa kasalukuyan, hindi lang basta alam. Okay. So hindi lang surface level. Dapat inaaral talaga. Oo. Tapos pangalawa, community empowerment. Binibigyang diin yung pagbuo ng matitibay na community. Yung mga community na bukas. Bukas daw sa iba't ibang pananaw. Yan. Mahalaga yan ngayon, di ba? Yung pagtanggap sa pagkakaiba-iba. Importante. Ano yung pangatlo? Pangatlo ay innovative outreach. Ito, yung paggamit ng kung anong meron ngayong teknolohiya, social media, sining, para maiparating yung mensahe. Sa paraang epektibo raw, tsaka nakakaakit sa kasalukuyang henerasyon. Dito mo makikita yung pagtatangkang iugnay yung tradisyon sa modernong paraan. Parang balanse ng luma at bago. Oo nga, interesting yun. Yung paggamit ng modernong paraan. Very relevant. At hindi lang pala ito tungkol sa kasalukuyan at hinaharap, no? May malaking diin din sa iiwan ng legacy, pamana. May parteng ikinukumpara yung pananampalataya sa forged steel, parang bakal na pinatibay sa apoy. Parang sinasabi na ang mga pagsubok imbes na, alam mo na, katapusan, ay pagkakataon pala para lalong tumibay. Tama ba yung pagkakaintindi ko? Ganyan nga, ganyan yung dating. Sinasabi na yung katatagan, yung resilience na nahuhubog sa gitna ng hirap, ay mahalagang bahagi nitong pamanang ito. Crucial daw. At ito mismo yung kumukonekta sa mismong titulo, Light the Way for Eternity. Kasi hindi raw ito isang konsepto lang na iniisip, hindi abstract, kundi isang aktibong panawagan. Aktibong panawagan. Para saan daw exactly? Para isabuhay. Isabuhay yung pagbabago gamit ang katotohanan daw at pag-ibig sa araw-araw na buhay. Binibigyan diin din yung unity, yung pagkakaisa, bilang pundasyon ng pag-asa. Importante raw yun. At saka yung knowledge, kaalaman, bilang kompas, parang gabay mo. Hinihimok ang bawat isa na maging light bearers, tagapagdala ng liwanag, na may integridad, syempre, at tapang
na humarap sa mga hamon gamit ang inobasyon. Hmm. So, kung ikaw yung nakikinig ngayon ang dating nito ay parang isang paalala no, na yung mga ginagawa mo ngayon, kahit yung maliliit na bagay, basta't may intensyon, ay humuhubog. Humuhubog hindi lang sa sarili mong bukas, kundi pati na rin dun sa pamanang maaaring manatili. Kumbaga, hindi lang ito tungkol sa mga malalaking bayani ng kasaysayan. Para sa bawat isa raw ito. Oo, tama. At bilang siguro pang wakas na ideya na maiiwan sa inyo, sinasabi ng material na ang pamanang nakaukit sa kawalang hanggan ay nalilikha sa pamamagitan ng mga sadyang kilos, yung intentional action. Kung gayon, ano kayang isang maliit pero tiyak at sadyang hakbang ang maaari mong gawin ngayon sa iyong larangan o sa pamilya mo o sa komunidad na maaaring mag-iwan ng positibong marka. Hindi lang para bukas, kundi para sa mas malayong hinaharap pa. Isang bagay na, sulit pag-isipan.